eto na guys, yung hinimay ko na chicken leg. Tapos, yung isasahog ko na pang-garnish. Tapos, yung itlog pugo na isasahog ko dun sa niluto kong lugaw kaninang umaga. Nasya. Hello, good evening guys! Tara, samahan ninyo ako. Hihimayin ko tong binili kong chicken leg. At ilalagay ko sa lugaw. Dahil kaninang umaga, bali, nagluto ako ng lugaw guys. Dinamihan ko na. At yung iba na itinira ko dahil naghatid ako ng baon kay lolo, ay iniwan ko talaga na pang dinner ko today. So, hihimayin ko ito at isasahog ko doon sa lugaw na niluto ko with matching itlog ng pugo guys, karagdagan sa pagkain ko. Yan, magmumukbang ako kahit na ito yung lugaw guys na sasahugan ko ng yung hinimay ko ng karne ng manok saka yung itlog pugo. Actually luto na ito, bali ilalagay ko na lang yung chicken meat para maging mainit kasi malamig na. Etong lugaw ay nilagyan ko siya ng dried scallop at saka minced pork, kaya malasa na yan. Pero since madaling magutom kapag lugaw lang na ganyan, so lalagyan ko siya ng iba pang sahog para mas masarap. Eto, kainan na guys. Ito ang aking simpleng dinner. Oh, pwede na itong pagtsagaan. So, nilagyan ko to ng yung hinimay ko na lutong chicken leg. Saka yung itlog pugo. Nakikita pa tuloy yung prutas. Actually, itong prutas na yan ay dinala ko sa hospital. Kaso lang, sad to say, hindi na pwedeng kumain si lolo ng si amo ng matitigas kasi bukas kailangan niya ulit mag-undergo ng isang test para alam nila kung ano yung gagawin nila para sa nakita nilang sakit niya. And I do pray God na maging okay pa siya, makuha sa gamot. Yun ang pinapanalangin ko sa ngayon, makuha sa gamot para sa ganun ay tumagal pa naman siya. Dahil kamamatay lang ni lola, wala pang 1 year si lola eh. Tapos eto, na tuklasan na naman na may sakit si lola. So samahan ninyo ako guys, kakain tayo. Kain na tayo guys. At makikipagkwentuhan ako sa inyo sa 2 araw na pabalik-balik ako sa hospital dahil sa pagka-confine ni amo. Kahapon kasi ay pagkagising namin dalawa, sinabihan niya ako kaagad ng dadalhin ko daw siya sa hospital, magpapacheck up. Pero sad to say, dahil nga 2 weeks ago ay nagpa-check up siya doon at nag-undergo siya ng 2 weeks na medication. Actually hindi pa niya ubos yung medicine niya. Tapos kahapon
ura-urada, sabi niya sa akin. Dahil ko siya sa hospital. Pero, hindi na siya pinayagan na umuwi. Kasi sa check-up niya 2 weeks ago ay sinabihan siya na babalik siya at mag-undergo siya ng mga test. Kaya kahapon ng umaga, first thing after nang na-check up siya ng doktor, ay sinabihan siya na magpa-x-ray. So, nagpa-x-ray siya. Then, after that, nakita yung result. Ayun na. Sinabihan siyang mai-admit. So, kahapon, ay nakatatlong balik. Punta ako ng hospital. Nung dinala ko siya, kasi maagang-maaga, wala pang hindi pagising yung isang anak niya. Tapos, yung isa naman ay may schedule din siya sa doktor. So, ako bale yung nagdala sa kanya sa hospital. Then, after that, lunchtime, nagdala ako ng pagkain niya. At, yun na nga. Hindi natuloy yung pag-CT scan sa kanya kahapon. So, bale, bumalik ulit ako ng mga around 4:30 para naghatid ulit ng hapunan niya. Pero, ano lang, light food lang ang dapat na ibigay sa kanya. Then, today, 10:30 AM, lumabas ulit ako, naghatid ng pagkain niya. Wala pa siya sa room niya pagdating ko doon. Kasi, siniti scan siya ng around 10. So, dumating ako doon, 11 something na. Wala pa siya sa room niya. Then, after na ano ko yung pagkain niya, kasi kasama ko naman yung mga dalawang anak niya doon kanina, ay pinauwi na ako kasi syempre yung time need ko pang magluto ulit. Yung pagod ko guys ng 2 araw na pabalik-balik, lalo pang nadagdagan kasi nga sa naging result ng CT scan. Pero hopefully pinapanalangin ko sa ating Diyos na maging okay naman siya. Kasi bukas, mag-undergo ulit siya ng isa pang test para makita yung status ng sakit niya at maibigay sa kanya yung karampatang lunas. So, at the moment ay daanin ko muna sa pagkain guys yung lungkot ko. Actually, nalulungkot talaga ako. Dahil last year, pumanaw din si Lola sa sakit niya. Pero si Lola, matagal siyang talagang nag-suffer siya ng gusto kasi diabetic siya, plus may high blood, plus nung nagka-kidney failure, which is naagapan naman. So, si Lola talaga, dumana siya ng maraming pagsubok, maraming sakit, maraming test, yung 2 tuhod niya, bali, nag-undergo pa siya ng operation sa tuhod dahil sa sakit niya. Pero hopefully this time maging okay naman si Lola. Enough for that kasi talagang bigat ng kalooban ko guys. Kakain muna ako. Sabayan ninyo ako. Ito yung simpleng dinner ko lang. Pamatid gutom. Kasi parang nawalan ako ng gana. Pero kailangan kong kumain para hindi naman ako magkasakit dahil pagod na nga tapos hindi pa ako kakain. So, kain muna ako guys. Ayan, sarap.
Ito yung lugaw mukbang. Lugaw mukbang. Kanina nga, bago ako kumain, itong katapat pinto namin guys, napansin daw niya na lumabas siya, tinakita niya ako. Tanong siya bakit di daw niya nakikita sila, si amo, si lolo. Sabi ko, dinala ko siya sa hospital kahapon. Ay, kaya pala sabay kayong lumabas kahapon, sabi niya. Mabait itong ano namin, mabait itong katapat ng pinto namin na kapitbahay. Nakausap niya ako minsan. Kain tayo. Bukas ulit, babalik na naman ako doon maghatid ng lunch. Kasi da-diet nila si lolo mula 12 midnight hanggang 10 AM bukas. Kasi 10 AM bababa na siya sa laboratory room. So, magmula alas 12 mamaya. Kaya maaga ko siyang dinalhan ng dinner niya kanina para ma-digest na yung kinain niya bago mag 12 midnight. Dapat empty na yung tiyan niya para sa test niya bukas. So, yan muna guys. At hindi ko na tatapusin tong pagkain kasi mahaba na yata yung video. Kakalungkot guys. Ganito pala kahirap pag amo mo ang may mabigat na karamdaman. Sa karanasan ko kay lola noon, which is nag-iwan pa yun ng trauma. Kasi tuwing nakakarinig ako ng alingaw-ngaw ng ambulance, ang kaba sa dibdib ko naroon. Kaya minsan pag may naririnig ako na alingaw-ngaw ng ambulansya, tinatakpan ko yung tenga ko. Kasi parang nandun yung takot. Ewan ko, natatakot talaga ako. So, bye na muna guys. Kakain muna ako. Nagkwento lang ako dahil isa lang ako sa bahay. Tapos, ang bigat din ng kalooban ko. Pero, I do pray na magiging okay pa si lolo. Sana matapos ko naman yung kontrata ko sa kanya dahil wala pang half year na ongoing yung contact namin. So, hopefully, na maging okay siya guys. Bye-bye muna. Thank you sa inyong panonood. Nagkwento lang ako guys. Thank you sa unending support ninyo. Kakain muna ako. Bye-bye. Have a nice day to all.